Hi everyone! Welcome to the Empath Arcades, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Start of a new month tayo. So, pa-summer na at painitan ng painit ang panahon. Magiging mainit din kaya ang iyong magiging love life. Tingnan natin ngayon kung meron bang mainit na pagbabalikan or merong mainit na bagong pag-ibig. Spirit, can you send me messages? Yan. Spirit, can you send me messages? Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig, bagong pag-ibig ba to o nagbabalik na pag-ibig? Anong love connections ito? Page of Wands. Ayan na nga. Yung mainit. Mainit. May apoy agad, oh. The Moon. Ace of Wands. O, talagang mainit nga. Kasasabi lang. Yan. Seven of Cups. And Nine of Wands. The Hermit. Nagsisimula na ang video okay ng kapitbahay. Four of Swords. Page of Cups. The World. Isa pa, bottom of the deck, Ace of Swords. Mukhang this is about new love. No, meron dito sa point ng buhay mo na ayaw mo na, para you are emotionally burnt out na sa iyong mga nakaraang mga relasyon. You just want to, minsan, to be alone. Diba, itong hermit mode na to, magpakalayo-layo pa minsan-minsan, mag-isa ka lang, gusto mo makapag-isip-isip, gusto mong, diba, parang spiritual, magkaroon ng reflection sa mga nangyari sa buhay mo. Gusto mo mapagtanto kung ano pa ba ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Medyo malalim, diba, kasi siguro sa mga pinagdaanan mo, sobra ka nahirapan at malaki talaga yung epekto, naging epekto sa buhay mo ng mga heartbreaks mo from maybe your past relationship, no? But there will be something hidden to be unfolded. Yan, ibig sabihin dito, kahit sabihin natin, minsan kasi may mga bagay na blessing in disguise. Nakala mo, di ba, yung nangyari sa'yo yung ganung bagay, nakala mo, diba, hindi maganda, pero meron palang gift or blessings, diba, sa behind it. Diba? Yung kaya ka pala naging heartbroken, kaya ka pala nasaktan sa taong yon, naranasan mo yung magmahal at nasaktan, and meron kang lessons na natutunan sa bagay na yon, which is, maaaring ito, Nine of Wands. To set boundaries, to try to be persistent, pero alam mo kung ano yung mga, sabihin natin, limitations lang. Especially when maraming options dito. Maraming mga taong involved dito. Siguro marami ka nakikilalang mga tao o mga person na merong interest sa'yo, papakilala sa'yo, may paghanga sa'yo, nanliligaw sa'yo, nakikilala mo, love interest. But you have to set boundaries. Alam mo yung limitations mo, especially
when you are not yet into a relationship. Huwag mong hayaan na parang kaya nandito rin siguro yung the moon. Medyo magpaka-mysterious type ka. Huwag mong ibigay agad lahat ng information about you. Diba? Kilalanin mong mabuti pero medyo may pagka-mysterious ang dating mo dapat. At dyan mo makikita kung sino ba talaga yung someone na truly na meron talagang desire para sa'yo, someone who is truly have feelings for you. At kapag nalaman mo na yon, when clear na sa mind mo, kasi sa mga lessons na natutunan mo, it is not about just feelings. It is not about just emotions lang. Kailangan nandiyan din yung mind. Kaya nga 'di ba, mind over your heart, or mind over matters, 'di ba? Tapos nandito, it will start, there is something that will start for a passionate relationship. At ito na nga, maybe from someone na malayo, maybe from a long distance, maybe makikilala mo siya from online, something, you are going to meet this person, magkakakilala kayo ng gusto, pero mas maganda dito set your boundaries first, you know your limitations, especially in the times na kinikilala mo pa lang tong taong to. No, mag-ingat din. 6 of Wands dito, meaning magiging successful ang iyong next na relationship. No, there will be success na kung dati, puro na lang failure. This time, it will be a successful relationship na. King of Pentacles, from someone na isang stable, matatag na sa kabuhayan, sabihin natin wealthy person, very hardworking person, very persistent person, someone na can provide everything to you. Tutulungan ka rin niya to grow. Regarding finances, very stable tong taong to. At maganda dito kasi kung magkakaroon kayo ng parang business, maaring pagkatiwalaan ka rin ng taong to. No, susuportahan ka niya at tutulungan ka niya mapalago iyon. Kasi parang medyo business-minded tong taong to, or magaling siya maghawak pagdating sa finances. Magaling siya sa mga investment, yan. Kaya nga minsan, yun pa yung mga blessing in disguise. No, na heartbroken ka pala sa taong yun kasi there is someone who is better. There is something that is better coming into your life. Na hindi, ito yung masasabi mong talagang deserve mo. Ito yung masasabi mo na talagang inilaan para sa'yo. Kailangan mo lang maranasan yung minsan masaktan so that you have to learn some lessons. No, kaya minsan, wag nang ipilit yung mga relasyon na, lalo na yung mga person, sabihin na umalis. Inalisan ka, niloko ka, na wala ka naman nakikitang pagbabago sa taong yun, wala ka naman nakikita na pagsisisi sa taong yun, di ba? Don't chase them. Huwag mo silang habul-habulin. Kung umalis sila, ibig sabihin, hindi lang sila nararapat sa atensyon at pagmamahal mo. Because there is someone, something better para sa'yo. Autumn. In the fall season, everything comes together and you reap wonderful harvests of abundance. Ayan o. Minsan kasi di ba merong sa ibang lugar, merong winter, yan. Pero pagdating naman ng fall season naman, you will reap wonderful harvest of abundance. So pagdating sa love life, paano natin siya mai-relate?
Minsan merong mga malalamig na panahon na binabalot ka na ng yelo, so sobrang lamig ng inyong relasyon hanggang unti-unting natunaw na yon, nagkalayo, nagkawasak-wasak, pati ang puso mo. Pero darating din naman minsan na muling sisibol ang liwanag, muling mamumulaklak ang mga dating nagyayelong mga, 'di ba, halaman. At meron din yung harvest time. Na kung ano yung mga pinagdusahan mo, pinaghirapan mo, but you stay good in life. You stay good to every people. In spite of being hurt, of being, 'di ba, sabihin natin, ginawang ka ng hindi tama, ginawang ka ng masama, pero ikaw sa sarili mo na natili kang mabuti, hindi ka gumante, at nanatili kang isang mabuting tao. You will reap your harvest, and there is abundance. Kaya nga, siguro lumabas yan, because lahat ng pagdurusa mo na pinagdaanan, ngayon, ibabalik sa iyo yung good karma sa pananatili mong isang mabuting tao, at yung blessings or yung gift na yon, si King of Pentacles. It will be abundance of love and abundance of wealth. Kaya yung tandaan natin na yung mga pain natin before, mga heartaches natin before, there will be a blessing in disguise. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.